ka-entrep ma'am, for today's video, mamamalengke tayo kasi magluluto ako ng kare-kareng pata. So, ayan, mabilisan na. Kailangan nating bumalik agad. So, dinala ko lang sa bahay yung mga lulutuin ko. Then, dumiretso na ako sa office. Para mag-start na agad ang trabaho, syempre. As an entrep ma'am, busy-busy tayo. So, ayan, nag-check na ako kung ano yung mga i-deliver. Then, yan naman sa sewing production. Andiyan na yung mga ibang tao. Yung iba, nagdadatingan pa lang. So, check lang din yan kung ano yung mga status. So, dito naman tayo ngayon sa cutting area namin. Nag-check ako, kinukuha ko yung mga report kung ano yung mga natapos ngayon, kahapon, tsaka yung mga ongoing today. Yan, scrub suit yan, nalakos ang tela. So, after ko mag-check dyan sa production, bumalik ulit ako sa bahay. Pinaprepare ko na tong mga gagamitin, pangluto ko ng kare-kare. So, may mga kasamahan kami sa bahay na nagpe-prepare. Ako lang talaga madalas yung nagluluto. So, ayan, finish na. Pwede na ako mag-start magluto ng kare-kare. So, ayan, meron tayong pechay, sitaw, talong. So, ayan, mag-start na tayo mag-isa ng sibuyas, bawang. Uunahin natin dito yung bagoong alamang. Siyempre, pag walang alamang, hindi kare-kare yan. Ayan, nilagay ko na yung bagoong. So, igisa natin tong maigi na halos matuyo na siya. Para ito rin yung tips para hindi siya malangsa. So, ayan, halos matuyo na siya. Pwede na natin ito lagyan ng tubig. So, bakit may tubig? Kasi yan din yung parang nakakapagpaluto nung bagoong alamang. So, dyan, pakukuluan din natin yan. Tsaka natin lalagyan na ng mga ricado. So, ako, lalagyan ko yung sukal, magic sarap, suka, para mas tumagal yung shelf life ng bagoong. Kasi hindi naman ito mauubos sa isang kainan namin sa kare-kare. So, yan, finish na. Kaya, dito naman tayo sa pagluluto ng kare-kare. Siyempre, first step pa rin, mag-isa tayo ng sibuyas at bawang. So, kailangan lang na lutong-luto na yan bago natin ulit ilagay yung karne. So, dito, igigisa natin yung pata. Ayan, kung nakikita nyo, luto na yan. Na-pressure cooker na namin yan, kaya malambot na yan. Kailangan na lang natin siyang gisahin para mawala yung medyo yung maanggo-anggo na amoy sa pata. So, yan. Patakan din natin ng konting patis para malasa yung pinaka pata. Yan. Gisa-gisa lang. Then, lagyan na rin natin siya ng pampakulay. So, yan. At sweaty powder ang ginamit ko. Ayan, imekos-mekos lang natin yung karne. Then, maglagay tayo ng tubig. So, yung ginamit ko dyan, yung pinagpakuluan din ng pata kanina. So, ayan, pag may tubig na, hintayin lang natin kumulo. Imekos-mekos lang natin ng paulit-ulit. Tsaka na natin ilagay ibang ingredients. So, maglagay tayo ng kare-kare powder. So, kahit anong brand, pwede naman. Nasa sa inyo kung anong trip ninyo. Then, maglalagay na rin tayo dyan ng mga gulay. Yan, yung puso ng saging. Next, yung sitaw. So, yung mga na-blanch na yan or napakuluan na namin ng kaunti. So, pag kumulo ulit, next na natin ilagay naman yung peanut butter. So, dito, hindi ako naglalagay ng peanut butter na nabibili sa palengke kasi pansin ko hindi naman talaga siya puro, kaya hindi talaga ganun ka-creamy yung lasa ng peanut butter pag yun yung ginamit ninyo. Pero sa inyo, kung ano yung trip ninyo, bahala kayo.
So, ayan, hindi na rin ako naglalagay dyan gano'n ng pampaalat kasi yung pinakapampaalat na dyan, yung bagoong alamang natin. So, ayan, konti na lang. Lalagay na lang natin yung ibang gulay tulad ng pechay at saka talong. So, nilalagyan ko rin yan ng slurry or kaya yung tinunaw na harina dun sa tubig para malapot kasi malapot mas masarap. So, dito ilalagay ko na yung talong and then yung pechay. So, mekos-mekos lang ng konti then yan, okay na. Kakain na tayo. Ayan, dahil lunch break na rin, syempre kailangan na namin kumain dahil babalik pa kami sa office. Ayan, dalawa kami mag-asawa. Syempre, kakain muna kami. Ayan, mabilis ang kain lang din yan. So, ayan, after namin kumain, kailangan na bumalik agad sa office. Ayan na, syempre, kailangan na tayo magtrabaho. So, ayan, magko-call tayo, magpa-follow up tayo sa mga clients. Ito-double check natin kung ano yung mga dapat pa natin gawin dito sa email. Kung mayroon mga client na kailangan ng response. So, ayan, follow up tayo. Then, dito naman tayo ulit sa production. Tinitingnan ko na yung i-deliver na mga polo shirt. Bago namin i-deliver yan, kailangan i-photoshoot ko muna yan kasi syempre pang dagdag yan sa catalog namin. So, ayan, meron tayong DIY dyan na pang photoshoot namin sa mga product. So, syempre ako lang din ang gumagawa niyan. Minsan, ibang mga staff, pag hindi sila busy. So, ito naman yung mga product namin. Yung mga gusto magpagawa, ayan, message lang kayo. Yun lang. Thank you for watching.